to give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Jesus is alive! Amen! Parang hindi alive si Jesus dyan sa katabi mo. Praise God! Ngayon po ay araw ng linggo. Madalas nating madinig, linggo ng pagkabuhay. Kaya bawal antukin. Amen! Linggo ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat ito'y pag-alaala na lamang, naniniwala po tayo sa lahat ng kasaysayang naganap at nangyari sa mundo. Tanging ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ang gumimbal. At hanggang ngayon, nagigimbal pa rin tayo. Amen. Alam nyo na, imbento na kung paanong ang isang matanda ay magmukhang bata. Lahat ng pwedeng batakin sa mukha, bumata lang. Naimbento na kahit paano mga bitaminang magdadagdag ng konting lakas sa panahong humihina ka. Pero hindi naimbento na ang tao'y hindi na mamamatay. At hindi pa rin naiimbento na kung mamatay ka ay maimbentong mabuhay kang muli. Wala pong ganong naimbento. Ito po isang klase ng himala na hindi na mangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Na siyang pundador ng Kristyanismo, walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Kaya meron ho tayong karapatang lumigaya. May karapatang ipaglaban ang kalayaan sapagkat ang krus ay simbolo ng kalayaan. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon sapagkat naniniwala rin po tayo na kung merong nung Biyernes Santo, di po ba sarado ang tindahan ng mga alak. Kung may kabaret pa ngayon, wala. Foreclose muna ang kabaret. Nangingilim ang marami. Pati yata mga magnanakaw ay nangilim muna sandali. Pero salamat sa Lord, bukas ang ating isip, malinaw sa atin ang katotohanan na hindi araw-araw, hindi isang araw lamang ang pangingilim. Kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, iginagalang natin lagi ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, simbolo ng kaligtasan mo at kaligtasan ko. Amen po ba? Iba-iba ang pagharap sa ganito pong mga pag-alaala. Ang ilan po ay ginagawang reunion, panahon ng bakasyon, kaya po puno ang lahat ng resort, mga beach, lahat ay marami pong mga pinupuntahan, iniisip. Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat tayo'y mulat, alam natin na ang tunay na kahulugan nito'y pag-alaala. Hindi na natin pwedeng gayahin ang pagpako sa krus ni Kristo. Walang pwedeng gumaya nun. Siya lang yon. Amen po ba? At ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang mayamang pag-ibig sa iyo. Lilinawin po natin ngayong umaga ang ganitong klase ng pag-ibig. Tamang-tama ang tema po natin. It's all about breakthrough love that gives life. Everybody say, breakthrough love that gives life. Ang ating pong sermon title, Love that gives life. Everybody say, love that gives life. Bakit ito po ang aming sermon title? Dahil maliwanag na yung kamatayan ni Jesus ay nabuhay siya mula sa mga patay para bigyan ka ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Samahan niyo po ako sa paglalakbay. Luke chapter 24 verse 1 and 6, 1 to 6 and John 3:16. Luke chapter 24, sa wikang Tagalog, maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyayari. Biglang lumitaw sa tabi nilang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Diyos pong bahalang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Diyos. Minsan pa po, buklatin po natin ang Book of John chapter 3 verse 16. Kahit hindi nakatingin, kabisado po yan. Everybody recite John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise the Lord.
Sisimulan ko po ang aking sermon sa isang tanong. Ano ang pinakamakapangyarihang pag-ibig na naranasan mo na sa buhay mo? O ano yung pinaka-powerful na klase ng pagmamahal o love na naranasan mo? Yun ba yung love na nagbibigay ng saya? Siyempre, pag umibig ka, dapat masaya ka. Amen. Dahil ang pag-ibig daw ay nagbibigay ng saya. O yung pag-ibig na handang magsakripisyo. Bakit ko po ito pinaghiwalay? Kasi may mga pag-ibig na pag may sakripisyo na, nawawala na ang saya. Nandyan po ba kayo? Pero habang merong sakripisyo na nakikita mo dahil ito ang resulta ng pagmamahal, nagiging masaya ka kahit mahirap. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng tunay na buhay at kaaliwan kahit na may pinagdadaanan. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang klase ng pag-ibig na hindi lamang nagpapasaya, ito'y nagbibigay buhay, and that is breakthrough love that gives life. Love that gives life. Sa Luke chapter 24 verse 1 to 6, daanan po natin ito, makikita natin ang resulta ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nilabanan niya ang lahat ng laban sa daigdig na ito, nalaban mo talaga magpahanggang ngayon. Naging tao siya para maranasan din niya kung ano ang nararanasan mo ngayon. Kaya hindi kaila sa Diyos kung anong pinagdadaanan mo. Pwede mong maikailayan sa pinakamalapit mo sa buhay, pero hindi makakailayan sa Diyos. Kinumpleto ng Panginoon ang pwede mong maging tanong para hindi ka na malito. Nagawa niyang yakapin ang hirap ng krus ng Kalbaryo, nagpakamatay siya na pwede sana niyang tanggihan. Pero niyakap niya upang ikay di mapahamak at mapaayos ang iyong buhay. At napaayos ang iyong buhay nang malaman mong may Kristong nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo. Nako, baka kalabanin po ako ng ilang mga komentaryo. Dahil bukang bibig ko, nagpakamatay. Pwede niyang tanggihan, pwede niyang ayawan, makapangyarihang Diyos siya. Pero sinuong niya ang kamatayan. Di ba pagpapakamatay yun? Binago ko lang ang version. Minatamis niyang mamatay kahit mahirap, kahit masakit. Lumalaban ang pagiging tao para lamang maligtas ka. Klase ng pag-ibig na magdadala sa iyo ng isang buhay na kasaya-saya. Klase ng pag-ibig na ipinakita po rito na kung saan ay may ebidensya. Kasi ang tao laging may gusto, may ebidensya, di ba? Siyempre, hindi ka nasiyahan lang sa mahal mo ko, salita lang yan patunayan mo, di po ba? Gusto mo ko? O sige, patunayan mo. Tapat ka? Patunayan mo. Laging ang hinahanap ng tao, patunay. Ebidensya, para ma-secure tayo. Kaya nga isang talino ng tao na minsan yung nagbubunsod sa pagkatuso, ay yung laging gusto may ebidensya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sige, partida, magbibigay ako ng ebidensya. Mamamatay ako sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi 2 oras, 3 oras, mabubuhay ako. 3 araw, wala pong hininga ang Panginoon. Na ng mga panahong yon, pwede pong nangangamoy na, namamaho na. At saka nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Sa kasaysayang ito, alam niyo po, trivia lang po, historical background, hindi po simpleng libingan ang pinaglibingan ng ating Panginoon. Si Jose na taga-Arimatea ay isang mayaman na kung saan ay isang counselor. Meron po siyang malaking pagkatao na kinikilala sa lipunan. Mayaman. Pero ang mayamang ito na sikat, may pagkakilala sa Panginoon. Hindi niya gusto ang kamatayan ng Panginoon. Ayaw niya nun. Pero naniniwala siya sa paghahari ng Panginoon. Kaya pumunta siya kay Poncio Pilato para kunin ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Pinagpagawa niya ng magarang libingan. Pag pumunta ka sa isang libingan, makikita mo may mga museo. Alam nyo, isang libingang napuntahan ko na misa magkaroon ng Thanksgiving, walang eksaherado kasing laki ng church natin yung libingan. May dining area, may living area, may CR, may videoke. Talagang air condition. Tapos yung libingan, akala mo hindi siya libingan. Mayaman, milyonaryo. Kaya po lahat ng pumupunta naka-catering. Nung ipinag-pray natin, parang wala ka sa puninarya, parang wala ka sa libingan. Kasi napakaganda. Ang bango, may air freshener. Siguro marahil kung ikukumpara ko, ako lang isang napakayaman, tituladong tao na nakakilala sa Panginoon,
inarbor yung bangkay ng Panginoon. Kaya hindi biro yung kanyang libingan. Hindi birong bato ang nakatakip. At hindi lamang po yan, pinagwardyahan, sinelyuhan na hindi basta-basta mapapasok. Ng mga pagkakataong yun, pagkalibig po ng Panginoon, namili agad ng pabango itong si Maria. Maria Magdalena, Maria Ina Santiago, at si Salome. Yung tatlong babae. Naghanda na sila, nadadalawin nila. Kaya lang naantala kasi dumating yung holiday, araw ng pamamahinga. So ginalang po nila yon, kaya umabot ng 3 araw. Madilim-dilim pa sa 3 araw na tapos na yung holiday, tapos na yung araw ng pagpapahinga, madilim pa, pinuntahan na nila ang libingan ng Panginoon. Halo ang damdamin, pero mas nananaig ang dalamhati. Kaya sabi ko po, pasensya na, babayas ako. Sa kasaysayan po ng panahong yon, ang pinakamatapang na tao ay ang 3 babae na nakasakse ng pagkabuhay na muli. At ang pinakaunang ebanghelista that Jesus is risen from the dead ay walang iba kundi ang mga babae. Mga babaeng sinasabing mas mataas ang emosyon. Pero compose ang 3 ito. May dalang pabango. Ngayon, namumroblema na siguro to, paano nila mailalagay sa paa ng Panginoong Yesus? Pero nagulat sila. Pagdating nila, yung pinoproblema nila, paano nila imalalagay sa paa, sa ulo, sa gilid ng libingan, bukas na ang libingan. So, sundot lang tayo sa Revelation. Bago pa dumating ang problema mo, may solusyon na ang Diyos. Bago mo pa makita yung sitwasyon na yan, nakita na ng Diyos. Bago ka dumaan sa nakaluluha, nakalulungkot, nakakabagabag, nakakadalamhating pangyayari, nakita na ng Diyos yan. At gusto ng Lord na ipakita sa iyong pinapagulong ko na ang batong magiging hadlang para di mo makita ang kaya kong gawin. Sobrang espesyal ng pagkamatay at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Sobrang tragic. Sobra. Pero yung sobrang tragic na yon ay dahil sobrang pagmamahal sa'yo. Eksaherado? Nakakita na ba kayo at nakakilala na ba kayo ng taong eksaherado? Nandyan po ba kayo? Yun hubang kumati lang, nagwala na, yun ang mga eksaherado. Yung tagyawat lang, gusto nang magpakamatay. Eksaherado. Eksaherado ang pagkamatay ng Panginoon. 39 na palo. And according to the Bible scholar, more than 7,000 stitches ang dapat itahe sa katawan niya. Cesarean ba? Ilan ang tahe? Ilan ang tahi ng cesarean? Ano ang pinakamalaking operasyon na pwedeng maganap sa tao? Naaabot na 1,000 tahi. Palagay mo, mabubuo pa? Laplap mula ulo hanggang paa. Walang bahagi ng katawan. Walang bahagi ng ugat ng Panginoon na hindi po pumutok. Internal and external hemorrhage meron siya. Walang bahagi ng meron siya. Kaluluwa, espiritu at katawan. Hindi nasaktan. Habang siya'y pinapahirapan, nakakarinig ng masasakit na salita. Binastos ang pagiging Diyos at pagkatao. Napintasan ka lang minsan, ayaw mo na eh. Nasagi lang minsan ang ego mo, patayan na. Kaya marami pong kamatayang walang kwenta. Nagkagirian lang sa kalsada, nagkabarila, nadamay, pati mga mahal sa buhay. Nagkautangan lang at di nagkabayaran, nagkasiraan na ng matindi sa Facebook. Bandang huli, magkaibigan din at nagyakap at nagkahalikan pa. Sinira niyo muna ang isa't isa. Pero si Lord, sa totoo lang, paumanhin. Kung may nasira sa atin, may unang nasira, walang iba kundi ang Diyos. Sirang-sira siya. Wasak. Ubos. Pinahintulot niyang maubos siya para ikaw ang mapuno. Sa pagkapuno mo, para wala kang pagtalikod at wala kang pwedeng dahilan para ipagtampo sa Diyos. Minsan bababaw po ng tampo natin sa buhay. Nagigera na sa iba't ibang bansa. Paano kaya kung merong bala na naligaw, habang nagtututbrush ka, tumago sa bungo mo? Exage. Pero posible, iniingatan pa rin tayo ng Diyos. Minsan sobrang OA natin sa problema. Pag nilingon po natin ang mga taong kung saan ay wala nang makain, minsan choosy ka pa.
nalilimutan nating maging grateful sa pagmamahal ng Diyos. Kaya pala breakthrough love. Yung breakthrough na lang, binrake ni Lord yung death. Nabuhay siya para bigyan ka ng buhay. Kaya sana wag natin sayangin ang buhay na to. Bigyan natin ng halagang buhay na ito. Habang nandyan tayo sa daigdig na ito, na kung saan ay waiting area lang to, di po ba? Waiting area lang eh. Pag pupunta ka po sa abroad, may mga dadaanan ka sa ticketing, then immigration. Pagdating ng immigration, waiting pa yon, may boarding pa. Pag akyat mo nga sa eroplano, huwag kang kumpiyansa. Bakit? Hanggat hindi umaakyat sa alapaa, pwede ka pa rin mapalabas. Pag umakyat na yon, thank you na, pray na. Amen. Kaya yung isa, thank you Lord, boarding. Minsan, sumupunta ho kami, sumakay kami ng eroplano. Boarding na kami, nakasay na sa eroplano. Lahat kami mga pastor. That was 2012, papunta kaming Katiklan. Retreat ng mga pastor. Sabi namin, oh, thank God, selfie pa, boarding. Maya-maya nag-announce yung piloto, pinalilipat kami sa ibang eroplano. May problema pala yung eroplano. Hanggat tayo po ay wala sa paanan ng Diyos, huwag kang pakakampante. Work out your salvation. Matthew chapter 7, verse 21, I think. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa kanyang kaharian, kundi yung sumusunod sa kanyang kalooban. At dahil sa kanyang pag-ibig, mapapasunod ka. May nakakita na ba kayong babaeng mahal na mahal yung lalaki, kaya sunod ng sunod? Amen po ba? Tapos yung babae, yung lalaki, mahal na mahal yung babae, sunod ng sunod. Kaya nga ang mag-asawa para magkasundo, magkasunuran at magsakripisyo sa isa't isa sa tamang sakripisyo at pagsunod. Amen. Palakpakan natin si Lord. 4 na puntos lang po ako para po dito sa love that gives life. Una, love that gives. Matatandaan po yan pag ni-recite. Everybody say, love that gives. Ibig sabihin, pag-ibig na nagbibigay. Namnamin natin, ha? John 3:16, for God so loved the world. O ako lang, for God so loved that He gave. Everybody say, He gave. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, pinakita niya ito sa pagbibigay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi selfish. Ito ay handang magbigay. Amen. Ang totoong pagmamahal, hindi lang I love you, kundi I give to you. Kapag may I love you, dapat may I give to you. Amen. Nandyan po ba kayo? Pwede kang mag-I give to you nang walang I love you, pero never kang mag-I love you na walang I give to you. Dahil si Lord, yung pagmamahal niya, I give to you. So ikaw, ano ang kaya mong ibigay sa iba? Time? Forgiveness? Care? Yun yung I love you, yung mahal kita. Because God's love is not just something He feels, it's something He gives. John 3:16 shows that true love is sacrificial and active. For God so loved the world. Sabi rito, real love goes beyond words. May action word. Amen. It chooses to give even when it costs something. Kung ang magliligawan ay nakikita kayo sa mga bagay na nagugustuhan nyo sa isa't isa at nagdesisyon kayong magmahalan at sa gitna ng pagmamahalan nyo nang kayo'y magpakasal ay may pagsubok na problema sa buhay, pwede bang mag-ayawan na? Abay, kung ipalalabas sa batas, ngayon pakasal kayo, pag napili nyo na, alam nyo ba mayroong isang celebrity nagpakasal? Paglabas ng simbahan, nagtalo, nag-divorce. Hindi ko na ma-recall kung sino yun eh. Pag-ibig na tumatalon sa labas, hindi tumatalon sa loob. Dapat ang pag-ibig, pag tumalon, laging sa loob, hindi sa labas. Amen o ba? Yung pag-ibig ng Diyos, pinaglaban ka hanggang krus. Kaya sa mag-asawa, dapat ipaglalaban nyo hanggang dulo. Sana sa pagmamagkakaibigan, laban hanggang dulo. Sa paglilingkod, laban hanggang dulo. Hindi maglilingkod ka lang kasi may kasayahan, anniversary ng KKB, anniversary ng JIL, may mga Christmas party. Seasonal lang pagpasok mo. Seasonal ang pagiging masipag mo. Seasonal kasi may benepisyo. Hindi ganun ang pagmamahal. Hiniya ako ng isang sitwasyon na naging pagpapala sa akin. Akala ko kapag nakapag-asawa ako ng may pera, edukadong tao, gaganda buhay ko.
binigay sa akin isang barbero na bago maging barbero, adik na basurero. Tanong ko sa inyo, gumanda ba buhay ko nang mapangasawa ko ang dating adik basurero? Tingin nyo, gumanda buhay ko? Hindi nyo yata ako kilala. Hindi lang maganda mukha ko, maganda pa buhay ko. Binigyan pa ako ng magandang bahay at magagandang anak ko. Hindi yabang yun na itotoo. Palakpakan natin si Lord. Yung iniisip mo na paraan, minsan papahiya ka dyan, hindi para patunayan ng Diyos na sobrang liit mo, kundi parang patunayan ng Diyos na malaki ko dahil malaki ang pag-ibig ko sa'yo. Maubos tayo sa mga sarili nating paraan na nagdadala sa atin sa kabiguan. The kind of love is also inclusive and personal. It is open to whoever believes. Kahit sino, kahit ano, pati yung pinakakaaway mo, yung pinakakagalit mo, yung naninira sa'yo. One time nanalangin ako sa Lord, nagsumbong na talaga ako doon sa mga naninira sa akin. Sabi ko, pabingguhin mo na nga yun, Lord. To be honest, kasi di ba daddy ko siya? Nananahimik lang ako, Lord. Nakakapi ko na yan. Sino ba yung pinagmumula na yan ng gulo, Lord? Imbis na mamagitan, nagiging sumpa, Lord. Daldal ako ng daldal kay Lord talaga. Sabi ko, Lord, pabingguhin mo na, patikimin mo nga, Lord. Alam mo, miya-miya ramdaman ko for the glory of God, yung yakap ng Lord. Dinig na dinig ko, audible voice. Sabi niya, pasensya ka na anak, hindi ko rin makante. Mahal ko rin kasi yun, kapatid mo yun. Yung anak kong dalawa, kapag may mga tampuhan yan, professional yan. Nagsusumbong by messenger. Pwede ko bang sabihin, ganun ba? O sige, ganun. Sasabihin ko yung mali ng isa't isa, pero sa bandang huli, painuod kayo. Hindi ko pwedeng sabayan ang galit mo at yung galit mo iganti ko sa kapatid mo dahil pareho ko kayong anak. Hindi nga kayo magkasing bait, pero pareho ko kayong anak. Ganun si Lord, grabe, no? Sino rito may kagalit? Huwag niyong taas ang kamay niyo. Diba? Pero mahal din ang Lord eh. Ang hirap magmahal do sa mga taong ayaw mong mahalin. Ang hirap pakisamahan ng mga taong nakakapagod. Nakaranas na ba tayo ng taong nakakapagod? Sabi ni Pastor Helen. Naka-encounter na ka ba yun ng taong nakakapagod? Huwag na ho kayo mag-isip, lahat tayo nakakapagod. Pero hindi tayo kinapaguran ng Diyos. Tinapos niya sa krus ang lahat ng kapaguran mo para ikay magpanibagong lakas sa Kanya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi ni Harpreet, Dial, let love you give come back and find a place in you. Number 2, love that sacrifices. Una, love that gives. Love that sacrifices. Pag-ibig na nagsasakripisyo. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Grabing sakripisyo yun. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak even unto death. Hindi madaling sakripisyo ito, masakit ito, sobrang mahal ng pagbabayad ng sakripisyong ito. Kabuuan ng kung ano at sino siya, binayad niya sa iyo. Nandyan po ba kayo? Sino rito pag namimili sa palengke tumatawad? Ang presyo, halimbawa, 100. Tinawaran mo ng 20. One time, matagal na, that was, how many years ago, punta ho kami sa Hong Kong ng mga leaders workers, siguro mga 30. 40 yata kami nun, no? Punta kami doon sa night market ng Hong Kong. So may usapan kami, ganito, sige may mauuna, tumawad kayo. Ang pinakahuling pupuntahan natin at babayaran natin yung pinakahuling tumawad. Limbawa po, 200, tawaran mo ng 180, hindi binigay. Yung next group, 150, hindi binigay. Basta kung ano, pababaan. Pag ibinigay ng 150, wag mo munang kunin. Tawag ka doon sa isa, magkano binigay sa'yo? 130, wala. Sa bandang huli po, sabi niya, wag na ho tayong bumalik. Bakit? Tinawaran ko ho ng 30, pinagmumura ko. Diba? Technique lang yan. Sige, sumunod sa'yo, ano pinakamababa? Doon tayo. Nung lumadaan na ho kami, mga nakaganyan na kami eh. Tinitingnan kami ng mga Chinese, o kung sino man po yun eh. Si Lord, alam mo, wala siyang binawas sa pagsasakripisyo niya sa iyo. Walang cut, walang edit. 39 na palo, walang bawas yun. Hindi binawasan ng oras, hindi binawasan ng araw.
buo binayad niya sa'yo. Walang natira sa Panginoon para lamang mabayaran lahat ng kasalanan mo. Nakaka-relate ako dito kasi one time, testimony ko lang po. May pagkakautang po ako sa credit card. Hindi naman milyong-milyon, hindi milyong-milyon. Pero aminin ko sa inyo, daan. Talagang kahit anong isip ko, hindi ko mababayaran. Tubo lang ng tubo yung binabayaran ko, yung pa rin. Ang dami pa naman tubo niyan, yung ibang interest. Di ba? Di ito lang eh. So sabi ko, hirap na yung loob ko, hirap na yung loob ko. Sabi ko, Lord, ano kaya? Tingin ako kung ano pwedeng ibenta, etc. Gusto kong makawala. Okay lang sanang i-maintain lang yun, pero yung lumaki na, yung malaki na, sa mga may credit card dito, testimony lang po. Hanggang sa dumating sa point na nag-pray ako, Lord, hindi ko alam paano hindi ko alam kung paano to. Alam niyo, purihin ng Diyos, merong tao na nagbayad ng kabuuan ng credit card ko. Pinuntahan ako. Biniro pa ako, sabi niya, samahan kita magbayad. Baka ho kasi matukso pa kayo sa laki ng babayaran na yan. Baka ho kasi kalahatiin mo pa. Alam niyo po, nagkakanda iyak ako eh. Iyak ako nang iyak. Kasi alam niyo kung bakit? Nakawala ako doon sa araw-araw kong iniisip. Wala pa yung due, iniisip ko na. Pinag-iipunan mo para mabuo, hindi mabuo-buo. Utang lang dito sa lupa yan. Pero yung utang na espiritual na paulit-ulit na nagtutubo ang kasalanan natin hanggat hindi binabayaran ni Kristo at hindi mo tinatanggap yung pagkabayad ni Kristo sa'yo, magpapahirap sa'yo yun. Lagi kang may espiritu ng kalituhan. Laging may trauma. Laging may nervyos. Kaya nga nauso. Normal na kabahan, di ba? Pero yung kabasan ng kinakabahan ako, darating ang blessing. Pero yung kabahan ka, naaatakihin ka sa puso. Kaya nga sabi nila, merong anxiety attack yan, may nervous breakdown. Okay lang na nervyusin ka eh. Kapag ini-interview ka, na kung saan makakapasa ka pala. Amen po ba? Okay lang kabahan ka, yung bang tipong, ako kaya mabubunot sa Christmas party? Pero yung kabahan ka, dahil kasalanang natatago sa buhay mo, ang hirap mo. Pero salamat po kasi binayaran ni Kristo ng kanyang pagmamahal ang lahat ng nagpapahirap sa atin. Alam niyo po, minsan ang love hindi convenient. Minsan costly po siya eh. Kaya hindi natin maiaalis na pinili po ng mga amang OFW, mga nanay na OFW, na lumipad ng ibang bansa, mag-alaga ng ibang anak, na habang lumalaki yung anak niya rito, iba ang nag-aalaga, para lamang mabigyan ng magandang buhay sa mundo ang kanyang mga anak. Hindi nag-i-enjoy yung mga yun. Marami na ako nakausap sa ibang bansa na talagang araw at gabi, iniisip nila yung kanilang mga anak. Masakit pa nito, pag uwi nila, may apo na sila. Akala, nag-aral. Hindi pala. Hindi nagkakaintindihan, nasisira ang relasyon, pero hindi naiintindihan, may sakripisyong ginagawa. Costly minsan ang sakripisyo. Sabi nga nung isang quotation, sacrifice is the essence of love, which is the essence of God. Walang pag-ibig po na walang sakripisyo ho. Mga babae at lalaki na gustong mag-asawa o gustong magkaroon ng pamilya, may sakripisyo po yan. Di ba? May sakripisyo. Kahit pogi ang napangasawa mo, may sakripisyo. Sa relasyong magkaibigan, may sakripisyo. Hindi pwedeng nagkasama lang kayo, love, love, love. Di ba? Hindi pwede. Minsan isasakripisyo mo yung nararamdaman mo, magpapatalo ka para lang maayos at magusto kayo. Sa church, maraming sakripisyo. Sino rito kaninang 7:30 pa, nandito na? Na mga worker, Ate Anisha, anong balak mong oras umuwi? Mamayang gabi na. Kasi hanggang third service, may sakripisyo. Tinutukan ba kita? Tinakot ba kita? Gusto mo yung sakripisyong yan? Kasi sacrifice of love. Sacrificial love. Magkakatagalan lang at magiging maligayang isang relasyon kung may sacrificial love. Kapag hindi po pwede ngayon, wag muna ngayon. Kapag pwede na, pwede na. Wag ipilit ang hindi pa. May isasakripisyo. Amen o ba? Minsan ang gusto natin, tayo bida-bida. Para tayong si bida ang saya. Diba? Dapat to sa pamilya, dapat sa ministry, walang bida-bida. Isa lang ang bida, si Kristo.
Sa pamilya, para magkaunawaan, laging bida si Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord. And number 3, konti lang to, love that conquers death. Pag-ibig na nagtagumpay sa kamatayan. Sa verse 6, why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Teka, bakit nyo hinahanap sila sa libingan ng mga patay? Ba't nyo hinahanap ang buhay sa libingan ng mga patay? Ano revelation ito? Huwag ka nang pumunta sa lugar. Huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Yon ay patay na buhay na. Hindi mo yung lugar. Kung may mga dapat palitan sa buhay mo na makakaapekto ng buhay espiritual mo, palitan mo! Ano sabi ni Pascay? Magiging matapat po ako. Sabi niya kahapon sa lep, wala na ho akong kaibigan sa sanlibutan eh. Lahat ng kaibigan ko nasa loob na ng iglesia. At ang buong pamilya ko'y nandito. Don't get me wrong. Hindi lahat ng masayang kasama ay kalooban ng Diyos. Hindi ko mo nakakakilig, magpapaligaya sa'yo. Kaya nga sabi ng Biblia, do not conform any longer to the pattern of this world. Pwede ka namang yumaman nang hindi mo ang ginagawa ay ang pagyaman at ang diskarte ng makasalanang tao. Ako lagi kong prayer, sa totoo lang sa mga panalangin ko kay Lord, yung bang, Lord, okay, may darating na maniningil, wala pang pambayad, Panginoon, wag mo muna siyang papuntahin hanggat wala pang pambayad. Wala pa walang pinrovide si Lord eh. At kung maniningil na siya, Lord, you will provide. Bubukas ka ng panibagong pinto. You will provide. Maraming takot po ngayon bumili ng sasakyan. Maraming nakabili ng sasakyan na hindi ma-enjoy. Bakit? Diyos ko ba naman ang gasolina eh. Nagpagas ako kahapon. Sabi ko, ba't hindi na full tank? Full tank yan kung bago tumaas ang gasolina, tsaka mo pina-full tank. Pero alam mo, sabi ni Pastor Jan, kahit pa, naalala ko yung kausap namin, ka-dinner namin bago mag-birthday si Pastor Jan. Sabi naman, tumataas ang gas. Gusto ko nga mag-200 pa eh. Tumawa siya. Bakit? Takutan na lang yan kasi dyan malilites kung sino Kristiyano at hindi na mananampalataya. Mapipigil mo ba? Magprotesta ka na magprotesta dyan? Hindi. Ang iprotesta mo, yung ekonomiya ng langit, iba yon, walang pagkalugi, walang paghinto, walang traffic. Amen. Walang lockdown sa langit. Amen. Activate your faith, kapatid. Amen. Pangasap mga pagkakataong itong nag-aamba ang kahirapan, nagigera ang iba't ibang paligid. Tandaan nyo, hindi na bago sa Diyos yan. Mas masama pa tao nung araw. Nangyari na yan, yung lindol, yung pagbaha, 40 days ngang bumaha. Nangyari na rin ang kahirapan. Yung anak nila niluluto, nililitsyon, yun ang kinakain. Gahasaan? Oo, ginahasa nga yung kapatid eh. San ginahasa? Doon sa tore para makita may audience. Sino ang ama? Si David. Patayan? Sino pumatay kay Cain? Nagpatayan, Cain at Abel. Nangyari na nung araw. Pero may mga nanatili kasi may pagkakilala sa Diyos. Secured ka, covered ka. Kapag ka may connection ka sa Diyos, may connection ka sa simbahan. Palakpakan natin ang Diyos. Ulitin ko, connection sa Diyos, connection sa simbahan. One time, may nakasabay po ako sa sasakyan. Sabi niya, syempre, ang tagal ng biyahe, siniran mo na. Sabi niya, ay opo, nag-a-attend pa rin po ako. Alam ko nga po yung kantang, Yes, He is Lord. Sabi, okay. Kaya parang nga kung kilala ko kayo eh. O dahil nagpakilala ako, ay baka po nakikita niyo na po ako. Opo. Saan ho kayo umuwi? Sa Cavite po. Okay. Sino pastor nyo? Wala na, hindi na masabi. Ano address nyo? Wala na masabi. Kasi may trabaho ako, palipat-lipat po ako. Okay, saan po kayo lumilipat na simbahan? Minsan po sa Laguna, minsan sa Batangas. Sino pastor nyo sa Laguna? Minsan sa Batangas. Sino pastor nyo sa Batangas? Walang masabi. Nandyan po ba kayo? Kaya ako kahapon kinorek natin eh. Sino rito? Ang J.I.L. Pires. Walang tumatayo. Kinalabit pa nung isa. Pires ka. At tumayo. Eto ho, pastor nyo ho. Sabi ko, kaya ho hindi niya kilala pastor niya kasi ang kilala niya extension coordinator. Anyway, comfort lang, kahit hindi mo kilala pastor mo, basta kilala mo si Lord. Pero huwag kayong masihan doon. Bukod sa kilala mo si Lord, dapat kilala mo pastor mo.
Amen? At kilala mo kung sino founder ng JIL. Sabit lang ho ako ha, sabit lang. Isa lang ang kinausap ng Lord sa JIL, si Brother Eddie Villanueva. Sumama lang po ako sa mission at vision dahil dito ako tinawag ng Diyos. Siya ang founder ng Jesus is Lord Church. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Love conquers death. Pag-ibig na nagtatagumpay sa kamatayan. Sabi niya, ang love ng Diyos hindi nagtapos sa krus. Ang pag-ibig niya hindi natapos sa krus. Nagpatuloy ito hanggang sa resurrection. Hindi natapos ang kanyang storya sa pain. May victory after. Amen. So kapag may pain pala tayo, after nun may victory. Amen. Nung tinanggal po yung bakal, 4 na bakal po yun, ang bigat sa kamay ni Kat. Nung tinatanggal, wala hong anesthesia yon. Pak, tinanggal. Dumudugo po yun. Ikaw matitingnan mo. Di ako tumingin. Si pastor dyan, habang tinitingnan, nanghihina. Yung anak niya, tinatanggalan ng bakal. Tapos sabi ko, anak, anong pakiramdam? Mami, napakaginhawa. Sobrang gaang. Sobrang gaang. Alam niyo, sa totoo lang, kapag ikaw may dala, halimbawa, may dala kang kalahating kilong supot, dalin mo yan, umuwi ka na naglakad, di mo masyadong iindahin. Right? Magbihis ka, dala mo pa rin, medyo naiinis ka na. Kumain ka, maligo ka, mapipikon ka na. Yung buong buhay mo, dala mo yung kalahating kilo, apektado ng gusto buhay mo niyan. Amen o ba? Magpadala nga lang ako sa iyo ng suklay, dalhin mo yung suklay, buong buhay mo, dalhin mo. Aalalahanin, ate kayo suklay. Kapag ho tayo may mga bitbit na hindi natin dapat bitbitin, nakakaapekto ito sa kaligayahan ng buhay. Huwag nating bitbitin ang mga bagay na hindi natin dapat bitbitin. Pabitbit natin sa Diyos, kasama yun sa krus, package deal yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi natapos ang story sa pain. Romans 8:38-39 says, "For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Selyado si Lord kung magmahal talaga. Akin ka lang. Hindi ka pang mundo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sayang yan kung manggang pang mundo yan. Simple lang po ako magpa-follow up sa KKB. Follow up niyo yun. Follow up niyo. Kukunin ng mundo yan. Dating nagsasayaw sa church ngayon, kung saan nasasayaw yan? Dating gumigitara, kumakanta sa church, kung saan gagawin yan? Hindi tayo pang mundo. Sandali lang tayo sa mundo. At ang biyaya ng mundo, gusto ng Diyos iparana sa atin. Pero hindi ka makamundo. Dahil ang mundo'y puno ng kasalanan. Na kinukuha ang mga pagpapala para maging kasalanan sa'yo. Alam nyo, yung kutsilyo, 2 purpose niyan. Pumatay tsaka manghiwa. Para makain mo kung ano yung hihiwain. Right? Yung mga pagpapala, pwedeng maging sumpa at pwedeng maging kaligayahan. Marami pong mga Kristiyano, nung walang-wala, sobrang humble. Nung magkaroon ng pagpapala, sobrang hambog. Hindi na makakilala. Akala mo nung araw, hindi siya nililibre ng sago para maibsan ng gutom. Pero ngayon, kumakatingala. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Tatanggi yan, hindi yan, wala dito yun. Wala sa JL, may kawayan yun. Ang trabaho natin, ibaba ang sarili, itaas ang Diyos, ang buhay natin. Amen o ba? Sana yung pag dumating sa point na napakarami mo ng biyaya at pagpapala, ikaw pa rin yan. Yung bang 3 buwan lang sa ibang bansa, hindi na marunong magtagalog? What? Hindi na kilala, what is this, Toyo? 3 buwan ka lang, hoy. Mga kapatid, maraming biyaya ang mundo na gustong i-offer sa'yo. The earth is the Lord and the fullness thereof. Nandyan po ba kayo? Di ba masarap kumain ng masarapang ulam? Tapos sasabihin mong, di baling walang pagkain, basta masaya. Yan ang mga katwiran ng mga taong tinanggap na ang pagkatalo sa buhay. Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi kalooban ng Diyos na habang naglilingkod ka, lalo kang nagkakadahop-dahop. Tapos gagawin mong testimony, hindi ho kasi kalooban.
Wala po lahat, ninakaw ni Satanas. Dati po ako may bahay at lupa, ninakaw ni Satanas. Dati po ako may sasakyan, ninakaw ni Satanas. Pati asawa ko, ninakaw ni Satanas. Ay, hindi na ako magbo-born again. Nananakaw pala ni Satanas habang tumatagal bilang born again. Ilaban mo, kapatid. Sorry po, pasensya na, no offense. Ang kalooban ng Diyos, habang nagpapatuloy, pinaliligaya, pinagpapala, may pagsubok, may problema, tatayo, liligaya, babagsak ng konti, tatayo uli, magpapatuloy. Sabi ni Apostol Pablo, ginigipit kami kabi-kabila, subalit di tuloy yung nalulugmok. Magigipit ka, Noel, pero hindi ka mabubuhay sa kagipitan. Babagsak ka, Flor, pero tatayo ka dahil hindi ka looban ng Diyos na mabuhay ka sa pagkabagsak. Dahil namatay siya sa krus para ilaban ka. At yung pagmamahal niya, hindi lamang nagbigay, hindi lamang nagsakripisyo, pati kamatayan ay nilaban niya, kamatayan ng pag-asa, kamatayan ng pananampalataya, para lamang mabuhay ka. Amen. Huli na po, love that gives new life. Everybody say new life. Papiliin kita dyan, bigyan kita ng iPhone 17, bago o luma? Walang plastikan dyan, bago. Ikaw magpapakyut, luma na lang. Okay, luma pala. Ay, hindi po, biro lang, bago. Diba? Bigyan ka na ng pagkain, pasensya ka na, kahapon pa yan, pero may bagong luto. Ano gusto mo? Yung kahapon o yung bagong luto? Bago! Amen no ba? Pero kung walang pagpipilian, may cellphone ako dito, dyan pasensya ka na, iPhone 17 Pro Max. Medyo matagal na to, mga 3 months. Gusto mo? Gusto mo? Wala kang pagpipilian, choosy ka pa ba? Nandyan po ba kayo? Pero ito, grabe. Yung kamatayan niya sa krus, new life, new hope, new faith, new blessing. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Romans chapter 6 verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Pag-ibig na nagbibigay ng bagong buhay. Dahil sa resurrection, may hope tayo. May eternal life. May bagong simula. May bagong gagawin ang Diyos. Kapatid, hindi ka patapos. Hindi ka failure. Kaya huwag ka magpapaubos. May bagong buhay para sa ating lahat. Walang failure dito. Walang failure. Okay ba tayo dyan? Kayo, walang failure dyan, walang failure. Walang failure dito. Walang failure sa atin. Walang talunan. Walang talunan. Panalo tayo kay Kristo. Kahit may pagsubok tayo ngayon, ano man pinagdadaanan, walang failure tayo. Palakpakan natin si Lord. Bakit po? Kasi kung may pagod po tayo, may bagong lakas si Lord. Kung may brokenness tayo o broken po tayo, may healing ang Lord. Kapag may nawawala po sa atin, may direction ng Lord. Amen po ba? Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Darating nga na minsan hindi mo talaga makuha yung tamang diskarte, bumibigay ka. May mga sitwasyong di maiiwasan. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Merong mag-ama, kinausap po nung binatilyo yung kanyang ama. Sabi niya, Daddy, atin ako party. Promise, hanggang 1 o'clock lang ako. Hindi pa nagsasalita yung kanyang ama. Mami, Daddy, pag 1 o'clock in the morning, wala pa ako, saran mo na ako ng pinto, sa labas ako matutulog. Napangiti yung ama. Promise, Daddy, 1 o'clock, nandito na ako, saran mo yung pinto pag wala pa ako, kandado mo na. So pinayagan nung ama, sige, 1 o'clock ha. Opo, Mami, Daddy, darating ako, pag wala ako, sa labas ako ng bahay matutulog. Alam nung tatay niya na takot sa dilim yung anak niya. Takot sa kagat ng lamok. So, nasa party na yung anak, sayaw na sayaw. 11 o'clock, tagal pa. Nalilibang, 12 o'clock, tagal pa. 1 o'clock, natingin siyang ganun. Kainitan ng sayaw. Sabi niya, 30 minutes na lang, 30 minutes. 2 o'clock, sayaw pa rin siya ng sayaw. 2:30, 3 o'clock, ginahol na. Ganun tayo, di ba? Hinihintay muna nating masagad, tsaka tayo magpapanik. So, takbo na siya, uwi na siya. Nagmamadali. Nang bubuksan niya na ang pinto.
nakakandado ang pinto. Sarado. Punta siya sa likod, sarado. Binuksan niya ang bintana, sarado. Dahan-dahan nang tumulo ang luha niya at dahil-dahan na siyang kinikilabutan sa takot. Sabi niya, natiis ako ng tatay ko. Paiyak na po siya, papalaho na ng iyak, biglang nagbukas ng ilaw ang bahay. Doon ko agad niyang pinahid ang kanyang mukha sa luha at tuwang-tuwa siya. Di siya nagkamali, binuksan ng tatay niya ang pinto. Pero nagtaka siya, may dalang 2 unan, banig at katol. At inilatag sa labas ng bahay ang 2 unan at nagsindi ng katol. Sabi niya, tara na anak, sasabayan kitang matulog sa labas. Alam niyo mga kapatid, kahit palpak na yung buhay natin, kahit bumagsak na tayo, hindi tayo matiis ni Lord. Kahit kapalpakan ng buhay mo at mapapahama ka na, iniingatan ka pa rin ng Lord. Si daddy ko, asawa ko, marami siyang kwento na muntik na siyang mamatay. Pag nalalasing daw yung tatay niya at sila'y maingay, sisibatin daw sila ng, ano tawag doon, ng gulok. May pinakita pa siya, ito nga, nasibak ako eh. Sabi ko, grabe ah. Pero pagka yun, nasa katinuan, mabait na mabait. Ilan sa atin ang dumanas ng ibang trahedya na kung saan ay karanasang, pwede ka nang mamatay, di ka pa namatay. Binuhay ka pa rin ng Diyos. Pagpapakita na may plano ang Panginoon. Amen po ba? May halaga ka? Sabihin mo sa katabi mo, may halaga ka. Matatapos na po ako, konti na lang. Sino rito nakakita na ng kandila? Ang kandila, hindi mo makikita ang halaga kapag di mo sinindihan. Kapag sinindihan mo, na-appreciate mo siya. Pero hindi natapos doon. Hindi nawawala ang kanyang halaga habang siya'y unti-unting nauubos at natutunaw. Mga kapatid, sana habang tayo tumatagal, hindi ka literal na nauubos, kundi napupuno ka at nakikita yung essence mo bilang isang Kristiyano. Bilang isang tunay na minahal ng Diyos. Ganon yung pag-ibig ng Diyos, di po ba? Binigay niyo yung kanyang anak, nagdulot ito ng liwanag sa madilim na mundo. Ang pag-ibig po ng Diyos, habang binibigay, lalo tayong nabibigyan ng buhay. Conclusion na po ako. Ang mensahe po na ito ay simple pero powerful. May love, may pag-ibig na nagbibigay buhay, may pag-ibig na nagsasakripisyo, may pag-ibig na nagtagumpay sa kamatayan, may pag-ibig na nagbibigay ng bagong buhay. Tanungin mo ngayon ang iyong sarili, na-experience mo ba ang ganitong klase ng pagmamahal? Yung sinabi ko kaninang introduction ko. Pagmamahal na nakakasaya o pagmamahal na may sakripisyo? Kung oo, handa ka rin bang itong ipasa sa iba? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa mararamdaman, kundi ito'y para maranasan, ipamuhay, dahil ang tunay na pag-ibig, nagbibigay ng buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Damhin po natin ang kanyang pag-ibig. Naalala ko po that love conquers all. Ang isang magpapaligaya talaga at magpapasaya, walang pwedeng itapat, kundi yung pag-ibig talaga sa puso, no? Nagaling ho sa Diyos. Salamat po dahil nagpakilala ang Panginoon sa isang pambihirang pagpapakilala. Pinakilala niya na kaya kanyang dalhin, kaya kanyang buhatin. Pinasan niya yung krus. Siguro naman wala pong may bigat dito na 150 kilos. Tapos bibuhatin ka mula rito hanggang doon, palabas, papuntang Malanday. Tapos bit ka niya. Literally, but spiritually. Pabit-bit po tayo sa Diyos nang tayo'y mag-aangan. Nang maranasan po natin ang isang panibagong antas ng buhay. Let us worship the Lord. Let's bow our head. And let us worship the King. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo,
hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang Let's lift our iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Paunlakan niyo po ako na kayo aking ipanalangin. Panginoong Diyos na puno ng pag-ibig, inaalala po namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At inaalala rin po namin kung paano mo po napagtagumpayan ang labang iyon. Salamat po sa buhay na ito na ipinagkaloob mo. Ang dalangin po namin, madama namin lagi ang iyong pagsama. Tulungan mo po kami mapagtagumpayan lahat ng mga magpapahina po sa amin at makapaghihiwalay sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maitawid ang bawat laban at ang bawat hamon ng buhay. Bisitahin niyo po ang mga babae at lalaki na narito sa aking harapan, kasama na po ang mga nanonood sa FB Live o sa YouTube, Lord. Dalangin po namin, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Sino man ang nasa gitna ng kalituhan, pag-aalala sa buhay, sino man ang nasa gitna ng kawalan, Panginoon, Lord, ipadama mo, Panginoon, ang kamatayan mo sa krus ay kasagutan ng lahat. Maranasan po ng iyong mga anak ang panibagong buhay na alay mo. Pinagkakatiwala po namin sa iyong aming kabuhayan at ang aming ikinabubuhay. Nadidinig po namin ang gulo sa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Ang kagutumang nag-aamba, ang kahirapang natatanaw, subalit higit naming titingnan ay ang kalakihan ng Diyos na meron po kami, na di po kami pababayaan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dalawin mo po ang aming buhay, O Diyos. Bisitahin mo po ang iglesyang ito. Katagpuin mo po ang aming paglilingkod. Maraming salamat, pinagagaling mong iyong mga anak sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. At inaangkin na po namin ang kumpletong tagumpay. Ngayon pa lamang ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalawalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po ng matagumpay ay magsabi ng Amen and Amen.